So magandang araw po muli, tayo po ay nagbabalik sa ating talakayan sa financial management, financial education. So ngayon po ay napaka laking usapan sa lalong-lalo na sa uniform service, yung pinangako ko na increase. So ito ay nilagdaan sa isang EO, executive order ng ating presidente. So I will not talk about political issue about this. So I will just focus on the financial education or financial management. Kung magkatotoo man kung magkatotoo man itong increase na ito. So ito yung isang bagay na nakakaligtaan ng karamihan, kahit sa aspeto mo ng buhay ng tao, uh, hindi man to sa uniform service, if you're just working as a private individual or just doing business, or any other government agency kung saan ka man nagtatrabaho. So ito yung nakakaligtaan, lalo-lalo na pagka kahit hindi naman sinasabing salary increase, di ba? Let's say na-promote ka sa trabaho mo, mabigyan ka ng mas mataas na posisyon. It would entail a bigger salary, Kung sa private tayo, pag na-promote tayo, so pag taas ng posisyon natin, it would entail higher salary. So ito yung hindi natin napaghahandaan, we're just thinking of the increase, the increase na may bibigay sa atin. It could give us a moral booster, nakakain moral. Kung sa uniform service pa, nakakain moral yung idea ng pagtaas ng sahod, And even sa mga allowances, pag tumaas yung mga allowances natin, nakapagbigay sa atin ng high moral. But yung aspeto ng financial management ay minsan nakakaligtaan natin, Hindi natin ito nabibigyan ng pansin, and eventually, tumaas pa ang sahod natin, o nataasan dahil sa na-promote tayo, last December, marami naman na-promote, bumabalik pa rin tayo doon sa dati nating buhay na parang wala nangyari sa mga increases. So ito yung ating dapat na gawin. This is just a suggestion. At the end of the day, tayo po ang magde-decide kung anong gagawin natin sa ating pagkapirahan o mga increases na ating matatanggap, kung meron man. So unang-una ito yung ating dapat tandaan. So huwag natin taasan kaagad, Huwag natin taasan kaagad yung ating lifestyle. So let's say, yung lifestyle mo is ganito lang, for 20,000 lang yung lifestyle mo. Baga, yung 20,000, makakasurvive ka sa buong buwan. Let's say, tumaas ng 2,000. Let's say, how much is 2,000 sa 20,000? That's 10%, Tumaas ng 10%. Kasi tumaas yung ranggo mo, or nagkaroon ka ng additional na long pay, So, may tumaas na 2,000. Huwag mo kaagad taasan into 22,000 yung lifestyle mo. So, ibig sabihin, kasi nasanay tayo sa 20,000 na lifestyle o na pamumuhay, makakasurvive ka sa 20,000. Pag dumating yung 22,000 na monthly na nag-increase ka, huwag mo taasan kaagad yung lifestyle. Kasi hindi ibig sabihin na huwag yung taasan forever. Immediately, huwag natin kaagad taasan. So ito yung magbigay tayo ng leeway. So anong gagawin natin? Anong gagawin natin doon sa itinaas na 10%? So dito papasok yung money management or financial management. Planuhin natin, at least we could say 50% at least 50% nung itinaas na yun, we could allot into savings and investment. Ito yung magbibigay sa atin ng difference, sa sa dati na tinaas ng sahod, and then yet anong tumaas sa uniform service is yung lifestyle, dumami lang yung sasakyan na nakapark sa mga kampo, sa mga air bases, dumami lang yung mga let's say, bumili ng bahay, na-upgrade ng bahay. So, ito lang tumaas.
pero yung kanilang savings and investment. So ano pang tumaas? Yung pangungutang ang dumami, you know? So we expect, a few months from now, marami nang magpaparamdam sa ating mga savings and loan association. So hindi naman natin sila masisisi because that's part of business, Pagka merong mga napipintong mga pagtaas, nagpaparamdam yung mga savings and loan association. Pero magagamit natin, it's a magagamit natin yung mga yan. Doon tayo sa savings, You will never regret, I'll tell you, in my personal experience, you will never regret pag yung mga increase natin ay kinonvert natin sa mga savings, lalo na sa mga savings and loan association na meron tayo sa uniform service, Then, dandahan nating bayaran yung ating mga utang, pwede nating i-restructure kung meron tayong dagdag sa ating mga allowances na nandyan sa payslip natin, pwede natin i-restructure para mas mabilis nating mabayaran yung ating mga utang. And then, ito rin yung time na bigyan natin ng tuon itong emergency fund. This is very important, nasanay tayo na, in the uniform service, nasanay tayo na meron tayong parating support, merong infirmary na pwede tayong tutulungan, merong biluna na pwede tayong magpa-check up o pwede tayong magpa-refer pag medyo hindi na kaya ng ating mga infirmaries. We could go to biluna hospital. But hindi po guarantee na matutulungan tayo, lalo na pag nakapag-retire na tayo. Those privileges, they're just privileges, yung mga kwan na yun, yung mga medical support na yun, they're just privileges. When we retire, lalo na pagka lumayo na tayo, umuwi na tayo sa mga probinsya, so lalayo tayo sa veterans hospital, doon na tayo pwedeng magbigay na mag-assist sa ating mga karamdaman. So, emergency fund will always be very important, kahit saan naman, kahit active pa tayo o kahit na retired tayo, emergency fund is always important, Ano bang basic sa emergency fund? 3 to 6 months ng ating living expenses, biglang may magkasakit, biglang may masira sa atin, o biglang may sa atin ba naman is very much prone sa natural disaster. It's either bagyo or lindol, anytime pwedeng tumama sa atin. So kung wala tayong emergency fund, anong ginagawa ng karamihan? We go back to yung nakasanayan, mangungutang. Doon na naman tayo sa emergency loan, which is hindi po ito counterproductive sa ating financial life. Hindi tayo nakakausad dahil sa doon na naman tayo bumabalik. Ginagawa nating emergency fund, yung mga savings and loan association, So wag natin kalimutan, may mga utang kayo sa credit card, dahan-dahanin niyo na, Gamitin niyo yung mga increases ninyo to pay out yung mga utang, lalo sa mga credit card kasi malaki ang kanyang interest, So save before you spend. So ito yung dapat hindi pa natin natatanggap itong mga increase na ito. We should develop, pinaka-importante is yung mga mindset natin is na-develop na natin. Wala pa sa katotohanan yung increase na yan, So let's say, kahit naman meron naman tayong from time to time is mga increases, Sabi ko nga, na-promote tayo, nagkaroon tayo ng mga long pay, additional long pay. So ito yung dapat pinaplano natin, save before you spend. Ito yung ating dapat na, sabi ko kanina, at least 50% ng ating itataas. At least, kung pwede naman natin gawing 100%, much better, Kung pwede natin gawing 100%, tinakas natin, lagyan na natin lahat sa savings, O kung meron man tayo sa investment, Kaya nga sabi ko, yung mga savings and loan association, lalo na yung capital contribution, kung nakapag-automatic deduction tayo, 2-in-1 na yan. There's both savings and investment. So, pwede natin siyang gawing pangdagdag sa ating retirement fund. Kasi I'll tell you honestly, yung ating retirement is kulang na kulang. Lalo if you grow older, dadami yung ating nararamdaman. So marami rin tayong pangangailangan, Pangangailangan, hindi naman nawawala yan.
nawawala lang yung responsibilidad sa trabaho, but yung mga pangangailangan, they're just there, mga basic commodities nating basic needs are always there, at dito bumababa ang ating mga bilihin, lalong tumataas. So 50%, at least 50% ay into savings and investment. We should develop, pwede na natin gawin itong pandagdag sa ating self-development. Ito yung hindi natin nabibigyan ng diin sa ating career. Although nagde-develop tayo ng ating skills para lang ma-promote, para sa mga skill level natin. But yung mga self-development thing, di ba, pag nagre-retire tayo, let's say, enroll tayo sa TESDA just for compliance. Huwag natin sayangin yung mga opportunities na gano'n. Lalo na pag active pa tayo, pwede tayong develop kung ano yung mga skills niyo ngayon. Mag-level up, parating mag-level up, para someday, pag nag-retire kayo or you decide na lumabas sa serbisyo at you go abroad or you work outside of the service, ay meron tayong pambala, meron tayong sandata na ikukan na, meron tayong may certificate, meron tayong skills na talagang pinag-aralan at certified. Dapat ito yung ating, hindi lang pwede sabihin na, kung ano experience, through experience, alam ko yan. So hindi po, if you work abroad, hindi pwedeng ganun. So we should be backed by certifications and of course, skills talaga. Dito yung dapat nating tandaan. So we should invest in growth, in not just in our sa ating mga, but we have to develop in things na dito pupasok yung mga investment na pinag-aralan natin. Huwag tayo basta-bastang papasok sa mga increase tayo. Isusugal naman natin sa mga investments na hindi tayo sigurado. So, yung mga business na hindi naman natin alam kung nagdala lang tayo sa hype. So, ito yung ating dapat na pinag-aralan. So, ito yung pupasok dito, yung financial education is very important. Huwag natin isawalang bahala. So, marami namang sources. There are lots of sources. So, sa YouTube, kahit sa Facebook, maraming nagbibigay ng mga tips and education na pwede tayong makakatulong sa atin in planning our resources. So improve our lives. Siguro this is about time to bigyan naman natin ng pansin yung ating health, magpa-check up. It is very, very important. I realize when I grow older, dapat hindi natin talaga we should not neglect our health. If we want to enjoy our retirement years, so dapat nag-invest tayo sa ating health, sa ating mga skills, para pagdating ng panahon, enjoy pa rin natin yung ating retirement years, our senior years. Ito yung ating dapat na pinagtuunan rin ng pansin. Then, somehow, din doon pumapasok yung we should reward ourselves. Para hindi naman tayo parang, trabaho lang ng trabaho. Hindi natin to, kasi hindi rin natin na-enjoy yung ating pinaghirapan. So, we will not appreciate yung work, yung ating blessing na natatanggap. So, it is a matter of balancing, balancing things, So, kung meron tayong mag-travel, magbakasyon sa mga probinsya, we plan it with our family. So, dapat pinaplano. Ito yung key is we plan. Kaya nga tayo ating ina-advocate yung plano, ina-advocate yung financial management, financial planning. Kasi pag hindi natin pinlano, out of the blue, nagkakaroon lang tayo ng mga desisyon, then doon naman tayo babalik. Kasi kailangan tayo malaking pera, o meron namang increase, meron namang malulone. So doon na bumalik na naman tayo sa ating gawin. So ito yung ating
panawagan sa ating mga kasamahan, no. Maraming kasi marami na dismaya nung lumabas yung mga payslip, wala namang increase. So maraming mga ugong-ugong na gito. Kaya wala maniwala diyan, no. So marami na mga hindi pa namamatayan ng pag-asa, no. So totoo lang, hindi naman ganoon kadali, ano. I'll tell you, yung way back nung last administration na tumaas yung sahod is ipinangako mo siya. It takes time, no? It's around 2 years bago na-implement, no? So, although nag-back pay naman, yung mga na yun, yung mga increase na nag-effect, hindi naman na-implement kaagad. Kasi, kailangan tong pag-usapan, ano? This is not just a small amount of money, no, na bibigay sa'yo, para bang allowance na bibigay sa'yo one time. So, it will affect our national budget, ano? And given na mga sitwasyon ngayon, so let's be patient, and let's be understanding dun sa process. This is a process na dapat pagdaanan, no? Marami pang usapin, no? Marami pang talakayan na dadaanan ito, no? Hindi ito kasi this is people's money, no, na magkakaroon ng pagkakaiba sa mga budgeting at sa mga priorities. So as we wait, ano, sabi ko nga, habang tayo nag-aantay, habang tayo umaasa, ano, kahit naman yung mga kapwa ko, mga pensioners ay umaasa na meron nga, ano, kasi hindi principle of indexation is pag base pay ang tumaas sa mga active, it will also affect our pensioners, no? So ito yung napakalaking usapin. Meron bang pundo para dito? So let's just, no, keep our fingers crossed, and then habang nag-aantay, pinaplano, ano? Habang nag-aantay, habang umaasa, let's continue educating ourselves, ano? Kasi hindi po siya ganun kadali, ano. I'll tell you, akala natin shifting of our mindset is ganun kadali, but it takes years, it takes time, kasi kung nakasanayan tayo, no, nasanay tayo sa mangutang ito nga, hanggang pag-retire mo, mangungutang ka pa rin. Pero pagka binago mo ang mindset mo, no, at first medyo mahirap kasi nasanay tayo sa ganung nakasanayan na sa mangutang, no. Kaya nga parati kong pinapaalala, no, sa mga active pa, ano, habang maaga, we should eliminate yung mga utang natin. Dahan-dahan, no, we should shift ng mga utang na for our personal consumption lang, na pambili ng sasakyan or pang luho lamang, no, pang gastos sa mga birthdays. We should shift from that, ano. Dapat ang iisipin natin, dapat ang inutang ko man na ito ay magbibigay sa akin ng additional income, no? Yung inutang ko man na ito ay manganganak at magkakaroon ng in such a way na yung itutubo nito ay kaya ko ng pambayad sa mga utang ko. If not, no, should think twice or thrice or ilang beses para hindi tayo mahihirapan later on, ano. Para pag malapit na tayo mag-retire, no, na-eliminate natin yung mga utang natin, buo natin matatanggap yung ating mga retirement, then makasurvive tayo sa 3 taon na wala tayong sahod, wala tayong pension, no? So ito yung aking paalala sa ating mga kasamahan, no? Lalo na sa mga active pa dyan, no? Masayang-masaya dahil sa pangako, ano? Sa pangako pa lang, masaya na tayo lalo na pagka nagkatotoo, at sana'y magkatotoo, ano? So ano ating role is ayusin natin ng maganda yung ating tatanggapin na increase, ano, kung meron man. Kasi this is people's money, hindi lang naman ito. Kasi pinaghirapan natin ito. Kasi binuhis, nakakainis na yung mamisa na mga ganun ng mga depensa ng ating mga kasamahan. Pinaghirapan natin na bubuhis kami ng buhay, no? Whether we admit it or not, no, tanggapin man natin hindi, no, ang ating sinasahod ay galing sa tax ng mga tao. So dapat pahalagahan natin, ano? So dapat nagkakaroon rin tayo ng in such a way, buwabalik rin
in our managing our resources, bumabalik din sa circulation, ano, kung naging maayos tayo maghawak ng ating kabuhayan, ano, bumabalik sa circulation yung ating natatanggap, ano, sa pamamagitan ng tamang investments, doing business, ano, and then we should also pay our taxes, ano. Kasi pag gano'n naman, diba, if you do business, mayroong mga taxes na kasama doon. And then, kasama tayo na nagko-contribute tayo sa sa resources ng gobyerno, no? Para sa atin, nabibigay sa atin ng mga sahod natin, ay para sa amin ay bibigay ng pensyon sa mga retired. So sana po ay may napunti kayong nakuha sa ating simpleng opinion, ano, sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. No? So sana tuloy-tuloy tayong manalangin na magkatotoo yung mga pinangako na increase, ano, sa uniform service. At sana rin na bigyan rin ng pansin yung ibang mga agencies na nahihirapan din sa kanilang mga sahod at para rin sa kanilang mga pamilya. So maraming pong salamat at sana po ay pagpalain tayo ng buong may kapal.